The 10. Oh! Nagtataglay ng pambihirang bigat ng mga kamao. Bilis at liksi. At mga panapos na mga kombinasyon. Ito ay ilan lamang sa mga tinataglay na arsenal ni Gino Santa Ana Rodrigo, moniker The Silent Beast. May impresibong 9 knockout out of 11 win at rank number 3 sa Junior Welterweight Division sa Pilipinas. Ang heavy puncher orthodox fighter na ito ay handa ng ilabas ang kanyang bagsik at maging pambato ng Pilipinas para sa Junior Welterweight Division. Sinilang sa bayan ng Antipolo Rizal noong taong 1998 dahil sa hilig nito sa boxing. Ito ay ginawa nitong daan upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Naganap ang pro debut nito noong June 23, 2017 kontra sa kapwa rin nito debut fighter na si Giovanni Navarrete, kung saan tinapos lamang niya ito sa loob ng round 2. Kasunod nito ay ang isang Pinoy fighter na si Kelvin Tenorio na nooy undefeated pa, kung saan muli niya itong tinapos sa round 2. Makalipas lamang ang 4 na buwan dahil sa bihira lamang sa Pilipinas ang mga fighter na lumalaban sa mataas na dibisyon, ay naitapat kaagad si Gino sa isang veteranong southpaw fighter na si Binbin Rufino. Si Rufino ay may mataas na kartadang 38 win, 17 knockout at 18 loss. Tinamaan si Rufino ng 3 magkakasunod na kombinasyon mula kay Gino at maswerte itong sinalo ng mga lubid. Hindi na nakapagbilang ang referee dahil mabilis ang pangyayari. Sa ikalawang pagbagsak na Rufino sa round 4, isang looping right punch ang naipatama ni Gino. Sa lakas nito, halos tumilapon sa labas ng ring si Rufino. Binalangan ito ng referee at nagawa pa naman itong ituloy ang laban. Meet me apay! Muli na namang bumagsak ang veteranong fighter. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdesisyon na ang referee na itigil na ang laban. Nagawang malampasan ni Gino ang unang pagsubok nito sa kanyang karera nang talunin nito ang mas veteranong fighter na si Rufino. Matapos ang laban na ito, si Rufino ay nagpasya na hindi na muling aakit ng lona para lumaban. Natikman ni Gino ang kanyang unang talo nang makaharap nito ang tinaguriang The Apocalypse ng La Union na si Glenn Bismanos, kung saan natalo si Gino via split decision. Ang pagkatalo ngayon ni Gino ay nagmistulang paalala na marami pang mas malalakas at mas magagaling na mandirigma na katulad niya ang pwede nitong makaharap sa hinaharap. Kaya naman naging inspirasyon ito ni Gino upang paghusayan pa ang mga ensayo at ang mga susunod na laban. November 30, 2018, nang makasagupa nito ang mas may karanasan na fighter na si Daffy Dempo na ginanap sa bayan ng Binyan, Laguna.
pagsapit ng round 5 ay dito na natikman ni Duffy ang tunay na lakas ng The Silent Beast nang kumonekta ang isang left hook sa mukha nito. Sa sobrang lakas ay patihayang bumagsak si Duffy sa mga lubid at sa puntong ito ay hindi na nagbilang ang referee. July 3, 2021, muling naitapat si Gino sa isa na namang veteranong fighter na si Roberto Gonzales. Si Gonzales ay may mataas na record na 28 win, 6 loss at 1 draw. Samantalang si Gino naman ay meron pa lamang record na 5 win, 2 loss at 2 draw. Ang laban ay nakaschedule para sa 6th round. Both are wearing red trunks, the red gloves, and Roberto Gonzales with the dark gloves. Para lang din maganda ang ating reference point. Both fighters take center of the ring. Fight was initiated by Roberto Gonzales with that snappy jab. Okay, that was a lead straight hook to the head, finished with the body by Gino Rodrigo. No answer so far. Lead hook again there by Rodrigo. Rodrigo doing his best to pin Roberto against the corner or against the ropes. So by the time that he's able to do that, he keeps attacking the body and then he goes up. Gino Rodrigo versus uppercut and hook to the body. That got it going. Last 10 seconds of this fight. Let's see who is going to leave a really good mark on the judges' scorecard. And we are done. Matapos ang sukdulang huling round, nagawang makuha ni Gino ang panalo via unanimous decision. Dahil sa magandang laban na pinakita ng parehong manlalaro ay naikasa kagad ang rematch ng dalawa. March 12, 2022, sa pagkakataong ito ay muli na namang umabot sa sukdulang huling round ng bakbakan. If you like this video, share nyo rin. Mas marami pa tayo makaparticipate dito, no? Yeah. Yun, they're trying to exchange punches pero at the end of the round, yun nga. Babating. Last round. Gonzales trying to penetrate the defense of Gino Rodrigo with a jab. Gino countering, trying to pin Rodrigo to the ropes. At ayan na nga, another another hour light water, and because of Oh, yun ang gusto kong segue. light water, ay nako, ito, Yun na. bigayan on the inside, Yun na. I think, oh! Ay nako, ito, bigayan on the inside, I think, oh! Bago pa lamang matapos ang huling round, naikonekta ni Gino ang isang right cross. Sumapul ito sa mukha ni Gonzales at bahagyang nahilo. Dahil dito, nakasilip si Gino ng isang oportunidad. Nagpaulan ito ng kaliwat kanang kombinasyon at ito ang naging dahilan ng tuluyang pagbagsak ni Gonzales. Tumayo kaagad si Gonzales sa pag-aakalang kaya pa nitong ituloy ang laban sapagkat ilang segundo na lamang ang nalalabi at matatapos na ang huling round. Subalit, hindi nito nalampasan ang mga bilang ng referee. Sa pagkatalong ito ay sinabit na lamang ni Gonzales ang kanyang mga gloves at hindi na muling umakyat sa ring upang lumaban. Dahil sa pambihirang lakas na pinapamalas ni Gino ay nagawa nitong magtala ng panibagong knockout victory. Sumunod nitong nakasagupa ay si Kelvin Tenorio. Si Tenorio ay una nang tinalo ni Gino via knockout noong 2017 at via decision naman noong 2018. Sa pagkakataong ito, hangad ni Tenorio na bawiin at maipaghiganti ang kanyang pagkatalo sa pamamagitan din ng isang matamis na knockout. Sa pag-umpisa ng round ay talagang naging maingat at matyagang naghihintay si Kelvin ng mga magagandang pagkakataon kung paano makakapaglapag ng isang magandang tira. Kelvin Tenorio and red, white, and blue. Gino Rodrigo with black trunks. Round 1 of a scheduled 6-round fight. You are watching. Sa round 2 ay nagawang makapagpatama ni Tenorio ng ilang mga tira kay Gino.
Wide stance being employed by Kelvin Tenorio. Leaning towards the left side. Throws 2 punches and then goes, you know, diba? He goes really, really low and then he medyo mid-range fighter tong si Gino eh. Right. Diba? So Good left hand from Tenorio. wide stance. Antayin nyo, duck down, go for the clinch. Exactly. That's exactly what he's been doing since round 1. Now, if you're Gino Rodrigo's corner, you have to cut that angle. Tapos, pagka paduck na siya, kailangan salubungin mo ng uppercut yun. And that was a close Round fight between Gino Rodrigo versus Kelvin Tenorio. Rodrigo from Haro Box. para ka naglalaro dun sa kiddie pool, di ba? You have to make Sa round 3 ay pinilit ni Gino na idikit sa mga lubid si Tenorio upang dito ay mabigyan niya ng magagandang kombinasyon. Corner. A lot of body shots here. That was a sneak. Body shots here. That was a sneaky left hook to the face. Down. Isang left hook ang nakapasok sa depensa ni Tenorio. Ito ay unang sumapul sa balikat nito at bahagyang dumiretso sa kanyang muka. Nagdulot ito ng bahagyang pagkahilo kay Tenorio at dito ay sinamantala na ni Gino ang pagkakataon. Nagpakawala si Gino ng isang kanan na siyang tuluyang tumapos kay Tenorio. Left hook to the face. Down. Then down goes Tenorio. That's what we're talking about, di ba? That's what we're talking about, John. When you give Gino Rodrigo that. Dahil sa pambihirang talento ni Gino sa pakikipaglaban, makalipas lamang ang mahigit isang buwan, December 10, 2022, ay muling lalaban si Gino kontra kay Jimmy Bourbon. Sa round 1 ay 2 beses pinabagsak ni Gino si Bourbon sa pamamagitan ng magandang kombinasyon sa katawan. Nagawa pa naman maitawid ni Bourbon ng round 1. Ngunit sa pagsapit ng round 2, ay tuluyan na nitong tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga malalakas na kombinasyon sa katawan ni Bourbon. Dahil sa impresibong knockout victory ni Gino ay nabigyan ito ng pagkakataon na lumaban sa bansang Japan. March 4, 2023 nang sagupain ni Gino ang undefeated fighter ng Japan na si Kontae Lee. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakuha ni Gino ang tagumpay at ito ay nabiktima ng unanimous decision. Ang pagkatalong ito ay muling naging inspirasyon ni Gino upang pag-usahin pa ang pakikipaglaban sapagkat kung nais mong makuhang panalo sa teritoryo ng kalaban ay kailangan itong tapusin ang laban sa pamamagitan ng knockout katulad ng mga naging diskarte noon ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. March 27, 2023 ay muling napalaban si Gino kontra kay Raymond Yanong para sa isang 10-round fight. Brutal na tinapos kagad ni Gino ang laban sa round 1 nang magpakawala ito ng kombinasyon na hindi na nagawang pigilan ni Yanong. Sa sobrang sakit ng mga kombinasyon na tinanggap ni Yanong ay hindi kagad ito nakarecover matapos mabilangan ng referee. Ilang minuto pa ang lumipas bago ito makatayo at bago makaalis sa kinalalagyan niya. Upang ma-expose pa si Gino sa mga mabibigat na kalaban ay nag-imbita ang kanyang promoter
ng isang Indian fighter sa katauhan ni Albius Maufani. Si Albius Maufani ay may magandang hubog at matigas na pangangatawan. Kaya naman, inaasahan na magiging malaking pagsubok ito para kay Gino. Versus Maufani, Rodrigo in the black trunks. Itong si Maufani yung naka-silver na trunks with black Sa pag-umpisa ng laban, magandang depensa ang pinapakita ni Maufani. behind it. The third man in the ring is Oliver Garcia. This is the 10th round of their partner. Oh! Subalit isang left hook ang tumuldok sa temple nito at nagdulot ng pagkabagsak ni Maufani. Binalangan ito ng referee, nakatayo pa naman si Maufani at tinuloy ang laban. He was stunned, but then again, it was late reaction. It always happens, you know, that punch that hits right at the temple. Ngunit maya-maya pa, If I'm not mistaken, given by Gino Rodrigo. ay isa na namang right cross ang naipatama ni Gino. Bumagsak na naman si Maufani. Gino Rodrigo absorbed the punch and then he unleashed that shot. Sa pagpapatuloy ng laban, tila ba nasisilip na ni Gino ang pagkapanalo, kung kaya't ginagawa na lamang nitong kakatuwa ang kalaban. He's mixing it up, staying active, planting his feet, moving side to side, feinting, trying to create an entertaining fight for his Filipino fan. There you have it, end of the first round. Let's continue the Sa dulo ng round 2, isang jab at left and right ang naiset up ni Gino at ito ay matagumpay na sumapul sa ulo ni Maufani. Bumagsak agad ito at sa pagbibilang ng referee ay maswerte itong nailigtas ng bell. that overhanded connect. Maufani's a little bit stunned, but he puts his End of round number 2. Maufani of Indonesia, Albius Maufani. Partner Maufani, sabi mo nga kanina, commit mistakes, capitalize on those mistakes. 1, 2, 3 by Maufani, but that was guarded by Gino. Upper hook, upper by Gino. Obviously that hurt Maufani, but Maufani. Sa kalagitnaan ng round 3, bagamat nagagawa pang makipagsabayan ni Maufani, ay hindi ito nakaligtas sa mga kombinasyon na pinakawalan ni Gino, kung saan tuluyan na nagtapos ang laban. No more. Good stoppage, I think, partner. I mean, he's survived enough. Hindi maitatanggi na nag-improve ito matapos ang kanyang pagkatalo sa Japan. Ano pong masasabi ninyo sa performance ni Gino Rodrigo? Pwede na kaya itong isabak sa mga Mexican fighter?